Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong paboritong kakwentuhan sa radyo sa Kakwento Kada. Ako nga pala si Gado Mapagmahal, ang inyong lingkod. Ako nga po pala si Jose Manalo IST Matalo nga pala. Maligayang bati sa lahat. Ako ang inyong lingkod na si DJ Ross. So mga pare, kamusta naman ang buhay natin? Okay naman pare, ikaw ba Ross? Eto, always updated sa social media, mga ganap, chikas. Sana all, chika! Sana all, chikas! Ay, pero nakita niyo yung last post ko noon, daming likes nun ha. Ayun ba yung last week? Oo, nag-like ka ba nun? Ay hindi. Ayun lang, unfriend kita. Ay, grabe ka naman sa akin. Tama na ang diskusyon sa panahon ngayon kasi iba na talaga ang epekto ng social media, no? Ay, oo nga eh. Halos sa lahat ng oras at aspeto natin sa buhay, hindi na talaga mawala-wala yung paggamit ng social media. Eh kayo ba? Gaano ba kayo kadalas gumamit, magbabad, at ano yung behavior nyo sa social media? Ay ako? Sa tingin ko I'm belong with what they call as the ultras. Kasi hindi ko mapigilan ng hindi i-check yung social media ko eh. Nowadays rin kasi, people are so obsessed with their social media lives. Kahit rin ako, the ultras din kasi madalas na ipapacheck na din ako sa newsfeed ko throughout the day. Pag-agising, pag gumagala, pag nasa school, kahit na bago matulog. Eh ano bang masama ron? Kahit sino rin naman siguro like us, we use social media as our primary way to communicate with our friends and family. Since napag-usapan na nga natin itong topic na ito, ngayon ay dadako na tayo sa ating kakwento sender. Dahil nga, nako, sobrang connected sa topic natin ang kanyang kwento dito sa Kakwento Kada! Ang barkada maasahan sa pagdating sa payuhan at hindi sa inuman. Kaya mag-relax, makinig at ating pakinggan ang kwento ng ating Kakwento Kada na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon dito sa Kakwento Kada. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Babae sa Likod ng Litrato. Greetings to all po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mitch. I am 18 years old po and a grade 12 student. Bilang estudyante po ay napakahalaga po sa akin ng social media para sa mga GC sa school at maging updated na rin. Masasabi kong isa akong ultras sa obsession ko sa pag-check ng social media accounts ko. Post dito, post doon, sayang ang ganda kung itatago lang sa madla. Ay nako, ang dami na talagang taong napapadalas ng social media no? Parang ako lang. Ganyan na rin kasi as the age nila, mga kabataan nga sa naman. Sa bagay, totoo. Sana all, no? Napakarami ko pong moods online and syempre may iba't ibang behavior sila sa social media. Andyan na yung mga approval seekers kung tawagin. Mga sobrang concerned about the feedback they receive when they post online. Sila yung mga out of nowhere nag-chat ng, "Ate, pakireact naman ang mga post at pictures ko. Ang tagal-tagal na nating moods, never man nakitang mag-react ni isang beses sa mga post at pictures ko. Hindi naman siguro kakabawas ang pagkatao mo yung pag-react eh. Kahit isang beses lang sana. Thank you." Ayan, parang si May pagka-demanding naman palang atake. Ay, no, parang ba't di ako mo, ba inaano nyo? parang ikaw, di mo nilike yung post ko. anong magagawa ko? Kung tulad ako ng mga ilang kaibigan ko online na lurkers. We are active on social media platforms but instead of participating or engaging with others, we tend to just consume information, observe and scroll through social media but doesn't like, comment, or share contents. Hindi na rin masama yung pagiging observer ng mga lurkers, no? Some of my moods are called as the ranters. Sila yung laging dumadaan sa feeds ko na puro post ng tungkol sa problema nila sa buhay at mga bagay-bagay. The highly opinionated online. Ay, marami akong kakilala dyan. Ay parang si ano to? Ay, Wag na. Nasa chismis na. Ay, hindi. Wala. Ngunit, isang araw, nagbago ang tahimik kong buhay. Habang ginagawa ko ang nakasanayan kong pagbabrowse sa aking mga social media accounts, sa iba't ibang platforms ay mayroong nag-friend request sa aking Facebook. Siyempre, in-stalk ko muna. Grabe! Ang gwapo niya at kagaya ng mga moods ko ay belong siya sa The Peacocks. Napakaraming reacts ng post at pictures niya at maraming followers pero hindi ko pinansin ang friend request na iyon. Itago po natin siya sa pangalang Josh. Uy, sana all pogi.
Iba atake ni Kuya. Iba talaga Competitive sa Sana reacts and all. followers. Sana uli, no? Hanggang sa lahat ng aking social media accounts sa iba't ibang platforms ay finalo niya na ako. Pero huy, hindi bibigay ang lola nyo. But kidding aside po, ang creepy lang sa part na alam niya lahat ng social media platforms na meron ako. Maging ang second account ko na kahit friend close ko hindi alam. Isang gabi, habang gumagawa ko ng mga pending task ko ay biglang tumunog ang notifications ko. Pagkakuha ko ng cellphone ko ay mayroong nag-message sa akin. It's the same guy na nag-follow at nag-add friends sa akin sa lahat ng social media accounts ko. Madalas akong makatanggap ng message galing sa The Quizzers. Pero sa kanya yung naiiba. Para bang may pangamba ako sa tuwing nagra-random message siya sa akin. Kaya naman, nilimitahan ko ang pagpo-post ko ng pictures ko sa social media. Hindi sa pag-a-assume. Pero ewan ko ba? Kakaiba ang kutod ko sa kanya. Ay, ganda. Bakit hindi ka na ata masyadong nagpo-post ng pictures mo? Ang ganda pa naman ng mga ngiti mo. Uy, ganda. Mamansin ka naman. Ang tagal ko na nagpapapansin sa'yo. Kailan mo ba ako bala kausapin? Namimiss ko na makita ang mga ngiti mo sa pictures mo. Kailan ka ba ulit magpo-post ulit? Grabe si Diyos. Ang Grabe lakas, si ang lakas Diyos. no? Sana all. Ang lakas ng loob. Talaga, sana may ganun ako. Pila. Mga lalaki nga naman. Makalipas ang ilang araw, ay patuloy siya sa pagme-message at dahil sa kakulitan niya ay nag-reply na ako. Ano bang kailangan mo? Pwede ba? Tigil-tigilan mo ang pagme-message sa akin. Pasensya na kung naistorbo kita. Sobrang gandang-ganda lang kasi ako sa'yo. Tsaka kung sa tingin mo may masama akong pakay kaya kita kinakausap, gagawin ba yun ng ganito kagwapo? Inignore ko lang ulit ang sagot niyang yun at hindi na siya kinausap pang muli. Ilang linggo na rin nang nakalipas na hindi na siya nangulit pagkatapos niya akong i-message ng Pagsisisihan mo tong ginawa ko. Talagang tinatakot mo pa ako ha? Hinayaan ko na lang ang message niya na yun at tuluyan siyang di in-entertain pang muli. Isang umaga, nagising na lang ako dahil sa ingay ng notifications ko. Pag-check ko ay puro messages ang natanggap ko at mga posts na nakatag ako. Ang laki ng pagtataka ko dahil sa biglang pag-ingay ng social media accounts ko na kung dati ay hindi naman ganito. Bago tingnan ng ibang notifications ay inuna kong tignan ang message ng informers kong best friend sa GC namin. Mitch, ano yung kumakalat mong videos at pictures online na sangkot ka raw sa isang skandal? Bilang best friend mo na matagal, alam namin hindi mo yan magagawa. I agree. Tutulungan ka namin alamin yung totoo at kung kanino nanggaling yung video at pictures na yun. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Wala akong ideya sa nangyayari. Kaya sinubukan kong lumapit sa magulang ko. Sila ang magpapatunay na hindi ko kayang gawin ang bagay na iyon. But as to be known for being the virgins, pagdating sa social media ay hindi rin nila alam ang gagawin at kung paano ang pwedeng solusyon. Teka anak, may nakaaway ka ba nitong mga nakaraan o kung ano man? Isang tao lang ang pumasok sa isip ko sa tanong na iyon ni Mama. Agad kong minessage si Josh. Akmang isisend ko na ang message ko ay hindi ko na ito maisend. Wala na siyang pictures maliban sa kanyang profile at wala na rin kung anumang post. Tila ba'y nag-iisa siya sa The Ghost ng biglaan. Sa sobrang desperado ko na malaman yung totoo ay lumapit ako sa mga experts. Makalipas ang ilang araw na paghahanap ng main source, pag-check ng mga videos at pictures, ay nalaman namin ang katotohanan. Hello? Good morning, Miss Mitch. We already know the truth. Sino nga ba talaga ang may pakana ng lahat? Abangan sa pagbabalik ng Kakwento Kada! Sino nga ba talaga ang may pakana? Muli nating pakinggan ang kwento ng babae sa likod ng litrato. Miss Mitch, someone steal your photos and use them to generate those pictures and videos using AI. Napakalinis lang ng pagkaka-edit, kaya hindi nahalata ng karamihan na it's just an AI generated. Sa sobrang sayo ko sa narinig ko, ay hindi ko na lamang mapigilan ng luha sa pagtulo. I thought that hindi na malilinis ang pangalan ko. Thank you for letting and trusting us to figure out what really happened. Thank you so much po sa tulong ninyo. We found out that it is from a user that only adopts
his or her entirely different personalities online, as nobody will know about their real identity or what we know as changelings. Don't worry, Miss Mitch. Kami na ang bahala to trace her or him so that wala na siyang iba pang mabiktima. Because of what happened po, it literally made me change my social media behavior. I become a user that use fake names in order to stay anonymous. Because of what happened po, ang laki ng pinagbago pagdating sa social media behavior ko. I become a user that uses fake names in order to stay anonymous, providing only little or no information about myself for security reason or what we call as the ghost. Na-clear out naman po yung nangyari at buti na lang ay nalaman kaagad ang totoo at hindi gaanong kumalat lahat ng pictures and videos. The next thing I know is, because of gathered evidences, Josh got punished under the Cybercrime Prevention Act of 2012 RA 10175 or the Cyber Libel Act. Buti na lang may ganyang batas na pinatupad dito sa Pilipinas, no? Oo nga eh. Pero kahit ganun, kahit may batas na ganyan, kailangan pa rin natin mag-ingat. Grabe yung kwento ni Mitch, no? Sa panahon ngayon, talamak na talaga yung mga ganyang gawain eh. Dapat, ang magandang gawin dito is mag-ingat tayo sa mga kinakausap natin. Tsaka, huwag tayong magbigay masyado ng impormasyon, lalo na sa mga hindi natin kakilalang tao. Tama ka dyan. Lalo na yung pagpo-post mo ng mga important informations mo. At tsaka, lalo na yung pictures. Tama. May tinatawag tayong data privacy. So, sa tingin nyo, ano ba dapat ang behavior natin sa social media? Well, for me, I guess mas okay na maging deniers eh. Bakit naman? Kasi naman very often, there are the social media users who deny the control social networks have on their lives. Kaso, some users would feel anxious about the thought of deactivating their social media accounts. Para sa akin maybe they just feel anxious about deactivating their accounts is because nowadays, internet and social media na ang nagpapatakbo ng lahat. Tama nga naman. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Para sa akin, the deepers. Sa tingin mo, bakit the deepers? It's because sila yung users who has the behavior of using their social media accounts infrequently, maybe only once every other day or even once per week. Napakabihira lang gumamit at hindi nagbababad sa social media accounts nila. For the general advice lang sa tingin ko, it is not about on how you behave on your social media accounts. Kasi nasa sa'yo yan kung paano mo ingatan yung informations mo about you eh. Tama. It is on your own discipline. Kasi yung anong mangyari sa'yo, is an obvious consequences of what you did. Hay nako Gardo, siguro tama na. Overtime na naman tayo. Napa-enjoy ba naman sa tsikahan? Oo nga nun, lalo na sa kwento ni Mitch. Dami nating natutunan, lalo na sa behaviors ng mga social medias na yan. Pagdating sa data privacy, yung mga batas na pwede nating mga dapat nating gawin, diba? Para maprotektahan din natin yung sarili natin. Pero yun, once again, we are your Kakwento Kada. Thank you so much everyone for listening. Isa na naman kwento na kinapulutan natin ng aral ang natapos. We are your listener, advice giver sa mga kwento nyo na tiyak kapupulutan ng aral at inspirasyon dito sa Kakwento Kada.